Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Pizza 29 sa buwan sa Desyembre tuig 2025. Ako yung alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni metod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat kining ato ang front pages samtang nagpaabot kita sa ato ang latest weather update. Ari sa ta sa ato ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, ex-lawmaker defends 32 billion pesos district allocation. Sa Super Balita sa Sunstar, si ka-driver na dumbulan namatay. Sa The Freeman, route issues flagged ahead for Sinulog preparations are now on track. Sa Banat News, sa The Freeman, gibasted sa gipanguyaban, nagsunog sa kaugalingon. Sa Philippine Daily Inquirer, probe sought on murder of Negros peasant leader. Sa Philippine Star, BICAM signs report on 2026 national budget. Sa Manila Bulletin, House and Senate set to ratify historic 6.793 trillion peso budget. Ug sa Tempo, cops brace for New Year. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong paningkamutan sa atong pagbalik nga atong mapadangat ninyo ang atong weather update uban usab sa ato ang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alang sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon.
dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ning tungura atong dawaton ang ato ang labing uhayng pagbana-bana sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa pag-asa magtanya karon sa tong linya Miss Janina Marte. Good morning. Good morning, ma'am. O sa atong mga suking paminaw mo atong latest weather update. Ang northeast monsoon ang pagdayon nakapekta dinha sa may northern o central Luzon, samtang kini shear line ang nagpasulabi dinha sa may silangang bahin sa southern Luzon o Visayas. Sa laing bahin kining easterly, so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakapektar sa nabiling bahin sa atong nasod. Wala po kita ginamonitor na LPA or bagyo sa sulod o gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. O para naman sa itong weather condition dinhi sa may Central Visayas, padayon gyapon kita makasinati aning generally fair weather nga nalay chance sa aning mga patak-patak mga pagulan pagpanugtog og kilat tungod aning easterly. Wa pod kitay active na gale warning maong Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na pagluro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan. Diin atong kadagata magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay nay pagunason yang alas 10:48 sa buntag ug motaog kini unya sa alas 5:47 sa hapon. Temperatura nato naa sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado ug atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:32 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:12 na ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DS sa Pag-asa kini si Janina Marte ng buntag ug daghang salamat. Miss Janina. Yes, ma'am. Yes, hi. Ma'am, sa ato ang last few days of the year, maka-expect man ta og better weather conditions, no? Kung itandi sa atong nasinati sad nga mga bagyo, grabe mga pag-uwan sa nilabay nga mga buwan. How about for the first month of January, ma'am? Kaya nakakita man kog post nga nagpagawas na mog mga pangano sa mga bagyo sunod tuig. So far, kumusta man sad ang atong outlook for January? Yes, ma'am. Sa karon, wala po kita'y kahinapos karon sa Disyembre kay wa kita gina-expect na mosulod pa na laing weather disturbances sa maaning LPA or bagyo. Pero base sa atong TC threat potential, natay low chance na possible na mahimong usa ka LPA dinha sa may Sulusi o dinha dapit sa may Palawan between January 2 to 8. Pero since layo-layo pa man kini, pwede pa ni siya magbago. Okay. Thank you, Ms. Janina Marte, ug maayong buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. O sa payan, ma'am, mayong buntag usab. Okay, daghang salamat mao kadto si Ms. Janina Marte gikan sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang mga paghisgot-hisgot ato sa tong unahon, although wa pa kay tay kumpletong detalye, no? Kita lang ko kagabi nga dunay sunog nga maigo sa lungsod sa Barili, no? Ang initial reports were kuanto ang nasunog, firecracker stalls, no? Pero wala pa tay details kung unsa gyoy nahitabo, pila ka buo ag pila ang damage ug uban pa dito ni nahitabo sa barangay Minolos sa Barili kagabi. I think mga kung ako masayop mga alas 9 min siguro to unya kuan kanang nadeklara ni nga fire out 9:59 PM sa Bureau of Fire Protection Barili. Unya mga fireworks stalls ni naigo sa sunog, wa pa sad tay detalye kung unsay kanang nahitabuan niya, di nagsugod ug unsa pa kay ila pa sad ning gi-imbestigar. So atong susihon sad, no, kay kagahapon as of last na kung check, wala pa ko kabasa og statement ni Mayor Janjan Garcia kabahin sa nahitabo nga sunog unya
luoy pod kay kanang manggong pila na lang sa 29 or few days na lang yun before New Year, and most of the time kaning mga inaani mga pabuto syempre ila gyud ning puhunanan sad no, with the hope nga unta kanabang para unta to naasad sila kay halinon man gyud ning pabuto, ang uban mo tuo man gyud gihapon og kanang pabuto palihi ug uban pa nya. Kay nakakita ko kagahapon, naghimo pa in town to uplan paalala iwas paputok ang Bureau of Fire Protection Region 7 nga pinaagi ni Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr. nga mo'y Regional Director, inabagan usab ni Fire Superintendent Manases Bautista ang Provincial Fire Marshal sa Cebu ug uban usab sa Barili Fire Station personnel nga pinanguluhan ni Fire Inspector Anadith Transporte nga mo'y acting municipal fire marshal. Naghimo sila og kalihukan kagahapon in connection with Oplan Iwas Paputok. So naghatag sila mga leaflets, nagpaygayon sila rekorida, doon na sila fire truck visibility, nasad sila naka-standby alert, firecrackers, retailer inspection, pero mao lagi paunsam sa gina nimo nga di man gyud sadta ka tag-an sa panahon. So ang ending kagabi nasunog kani puting dakuha unya. Puting buto-buto pud. Kay man sa dimo nga mga kuan man kay na, mga unsay tawagan na kanabang mga fire hazard ba kanang moy kanang dali sa kay dakpon kay pabuto baya. So ang nahitabo kagahapon kagabi mao ni sunog, and I'm sure nga muro na noog libreng fireworks pero luoy sad kay o kani ba mo ni akong gipasabot del nga kanang while nindot siguro ni tan-awon kay kasagaran man gid nato malipay man tag fireworks sa mga tao no man moingon kanindot, pero this is the only fireworks nga di kita kaingong nindot kay it came at the expense of the people nga mauntay namuhunan sad ani. So fire out nig 9:59 pero wa ta kibaw no kung unsa gyud extent of the damage, kay ang kining mga nahitabo mga stall man nga namaligyag pabuto o firecrackers dinha sa Estaca, Minolos, lungsod sa Barili unya mao ni natala nga designated area sa pagpamaligya unta og fireworks, pero mao lagi na mo say naigo mo say na timingan. So ang paghuman ani luoy kayo sige pabuto unsa na nang kaintayin habilin ani nga matud patungod lang kuno sa ang giingon didto di pa man ni official statement, but kung mangita ka sa social media nagud kay makit-an nga human sa mga dakong buto-buto dito sa mga namaligya og pabuto sa Minolos, Barili, Cebu, ang chika ang istorya is doon ako na usa ka customer nga nagtesting og pabuto sa triangle og napiskan ang ubang mga tinda nga hapit gyud na hurutan na nilang mga paninda. So di patakabaw kung tinuod ba ni ma-verify ba tani atong paningkamutan nga mahinabi nato no, or unyang hapon atanga nato mahinabi ang mga kadagkuan sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Barili kay kuan gyud kanang di pud nilalim. Pero para sad nako ba as a parent and growing up, okay lang kung naipabuto, pero di sa gid ko to the point nga mangayo go out gid ko of my way para magpabuto or mopalit og pabuto. Na ako'y mga kaila kanang murag highlight gid na sa ilahang celebration sa Pasko ug bag-ong tuig nga mopalit gid og pabuto niya. Nasad ko'y nailhan nga kanang katong mga kusog gid kaayo mo yang paliton. So sa before kay murag na anda no kanang si tawagan na kanang practice ba sa time sa akong papa when he was still alive, ang di man may tig-ingon nga kanang pabuto gyud, although sometimes naa kanang bingala di man na siya mobuto mo sigara man na no, but kung papa before him gitudluan mi niya to make noise nga dili kinahanglan pabuto, like busina sa sakyanan kanang lain-lain pud og practices per household no, pero para gid nako dili man sad siguro necessary nga kanang magpabuto gyud ka. So kaniron unsa na ni perting dakua, perting grabiha. So
ato nang atangan, no, siguro within the day makuha na nato kay kagabi mo gud nahitabo. But atangin ninyo sa atong mga balita sa Sayri 47 unyang hapon aron ato sang masayran kung unsa gyoy extent of the damage aning nahitabo nga sunog sa baligya na maligyag pabuto sa barili kagahapon. But all throughout the country, matud pa lapas og kapin usa ka gatos ang mga tawo nga nangaangol tungod ni ining pabuto kini base sa latest nga datos gikan sa Department of Health. Apan ang maong gidaghanon matud pa nagpabiling mas menos kung itandi sa datos nga natala sa milabay nga tuig. So sa usa ka report nga girelease kagahapon, ang Department of Health mibutyag nga nakamonitor sila 112 ka kaso since December 21. Unya gibana-bana nga mga 26% lower kini kung itandi sa susamang panahon last year. Kasagaran aning maong mga kaso natala gikan sa National Capital Region nga dunay 52, gisundan sa Ilocos Region 12, Central Luzon siyam ug Western Visayas siyam. So mga batang lalaki kasagaran nag-edad og 5 ngadto sa 14 may mga labing naapektuhan matud sa Department of Health with 55 cases. Ang nagunang mga hinungdan sa mga pagkaangol mao'y matud pa gitumbok sa mga pabuto, labi na gyud kining 5-star, boga, quitis, piccolo, pla ug whistle bomb. So kanang ato nang balikan rong taud-taud unya ning tungura modawat sa taog report, no, update di kanigiyan kung kumusta sad kay if you remember this is the first time nga nabalik ta since Christmas last week, no, middle of the week last week. So atong susihon kung kumusta man sad ang Sugbo ug do na basad kay mga natala nga mga dagkong mga panghitabo samtang ang mga tao nag-enjoy usab sa holidays. Niyas nung linya karon si Gian Navarro. Gian, good morning and advance Happy New Year. Mamalo sa tuang pagsubay niya to nga nakalabay nga holiday season. Kasi wala pa tayo natala nga mga dagkong gyud nga mga insidente sa manalang sunog o uban pa. Apan gitaho hinuon sa habiga sa Cebu City Government sa pinagi na lang ni Konsehal Dave Tumulaca. Day digid kalikayan nga dunay mga nabiktima sa pabuto. Gani matod sa iyahang post nga dunay mga bata nga pulos na biktima nasa 10 hangtod 11 anyos ang ilahang pangidaron. Day usa ang 11 anyos ka bata nabuthan sa whistle bomb, unya day usa nabuthan sa piccolo kaning 10 anyos nga lalaki. Og tungod dinhi gipanginaut gihapon nas ni Konsehal Tumulaca kinsa nga chairperson sa disaster committee sa syudad nga wala untay mabuthan subay na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gani diyan nagitaho nga walay mga dagko nga mga alarma sa syudad og sa kinatibukan nahimong malinawon ang Pasko sa dakbayan. Tungod kini sa pagtinabangay sa habig sa Cebu City DRRMO barangay responders, barangay workers, ang mga BPSO, kapulisan, ingon man ang mga tambalanan. Kung isgutan ang seguridad alang sa bag-ong tuig, in place gihapon ang mga security measures gipatuman sa habig sa kapulisan, ingon man sa mga city disaster offices, ilabi na sa mga lugar kung asa magalingaw ang mga tao karon. O usa sa mga gitutukan karon sa habig sa Cebu City DRRMO mao ang baligyaanan o pabuto mamaluno ang dili na masubli ang nahitabo dito sa lungsod sa Barili diin sa ato nga naibawan gikan sa Barili DRRMO nga na timing nga nahubog gidi na nakainom gidi ayo gilimnong makahubog ang mga customer sa pabuto mga nabigid kalikan nga nagtesting siya. Sa ato nga pagsubay mamalo sa mga baligyanan og pabuto, stick to gid gipatuman nga no smoking og no testing bisan pa man og hawan ang dapit sa mga baligyaanan o pabuto aron masiguro nga digid masubli ang maong panghitabo og dili mabutang sa alanganin ang ilang negosyo. Mamalu. So Gian, ang katong kagahapon confirm na gid itong nanggawas nga report nga ang hinungdan sa sunog katong customer nga ni testing og usa ka pabuto. Yes, mamalo no nagtesting gid siya og pabuto niya na timing man gyud base sa initial na to pagpakisayod sa
barili di RRMO nga nakainom man gid ito. Onya hinungdan nga sila may nakaingon sa mga pangitabo og sa pagkakaron gipangita na sa otoridad ang customer sa maong katong maong customer nga nahubog aron nga matud pa say manubag sa balaod nga mo'y human nga sila gitumbok nga may nakaingon sa maong nga insidente, Mamalo. Gian, aside from that, how about the Cebu province area? Doon na ba tayo natala or doon na ba kay data from the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung doon na ba say mga dagkong mga insidente aside from niining sa barili or mga injuries no over the Christmas celebrations? Sa ato nga monitoring nga Mamalo no sa PDRRMO ug sa ato nga pagsubay sa pipila ka mga lungsod kalis Ginoo walay mga natala nga mga dagko ug mga susamang nga mga insidente. Apan sa gihapon ang mga local disaster offices di gihapon sila ngumpiyansa gumikan kay andaminon sila og prepared din sila sa pagresponde kuno galing Simbaco Oroy dunay motumaw nga mga susama nga mga insidente ilabi na sa bisperas antod na sa adlaw na sa bag-o nga tuig, Mamalo. But so far sa pagkakaroon giyan kasagaran sa mga tao nanguli naman no unsa man nababagihapoy mga grabing atanganan nga mga panagtapok sa mga terminal ug mga pantalan or more on monitoring na lang yun sa mga firecracker zones ang gihimo? Dagan-dagan na nga mga gipabuhat sa ato ang mga local disaster offices, especially sa PDRRMO. Ilabi na ron nga dili na kaayo ron tanto nga daghan ang mga pasahero nga anaan na ron sa mga tagsa-tagsa ka mga terminal gumikan kay sugod naman gyud ron ang o hagbay naman gyud nga nagsugod ang bakasyon sa mga trabahante sa gobyerno as well as sa mga estudyante. Nungdan nga ang mga sakop sa mga disaster offices sa probinsya o gaingon man sa mga kalungsuran ila mga local counterparts mas gitutukan nila ang ilahang pagsiguro nga wala malikayan ang mga insidente sa sunog o uban pa aron nga dili na modaghan pa ang mga posible mabiktima sa paggamit o paboto. Okay, daghang salamat Gian sa imuhang update. Makatuato ang subay sa ato ang mga kabumberohan o sa mga local disaster offices. Ato ang pagasubay ng dugang pa nga detalye bahin sa gidangatan dito sa lungsod sa Barili bahin na sa matindahan o paboto. Alang sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, Gian Navarro, CCTN News. Daghang salamat Gian Navarro at ang ininyo karong hapon sa itong mga balita sa Sairi 47 ang dugang mga updates kabahin usab sa sunog nga miigo dito sa Minolos sa lungsod sa Barili kagahapon dito sa tindahan sa mga paboto. Doon na patay gamayng oras na habilin before ta mo break at usang unahon pagtuki kining paghingusog na karon sa kampanya sa Cebu City Government batok ni ining mendicancy kaning mga pagpanglimos no kay labi makaron nanaghan kaayo ni ang mga manglimos des kadalanan tungod sa siguro kay Pasko. So for me, delikado sad no kay ang mga bata uban din ha, mangduol gyud sa mga sakyanan ba niyang uban dugay mo hawa kay manaygon lagi ang uban mangayo lang gyud. So karon ang Cebu City Government ilang gihingusgan ang ilang kampanya batok sa mendicancy o kining pagpanglimos pinagi sa pagpahigayon og mga operations matag adlaw nga magpadayon og nagpadayon bisan pa man sa holidays aron madakpan ang mga individual nga maabtang mangayo o baka manghatag diha sa mga pampublikong dapit. Ang Cebu City Anti-Mendicancy Office nga ubos usab sa direktiba ni Mayor Nestor Archival niingon nga ang striktong pagpatuman sa City Ordinance number 1631 dili lamang kabahin sa disiplina kundi dili kabahin usab sa pagpanalipod sa mga bata ug paghatag og dignidad sa mga pamilya. Before ang adlaw sa Pasko, ang city government ni hingusog sa ilang kampanya pinaagi sa pagpahigayong coordination meeting sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, Office of Muslim Affairs and Indigenous Cultural Communities ug mga leader sa Badjao community. Matud ni Mayor Archival sa usa ka post nga lig-on ang panaghiusa sa umaik partner agencies ug komunidad aron mapadayon nato ang disiplina, kaluwasan ug dignidad sa atong dakbayan. Ang mayor mo'y personal nga nangulo sa diskusyon ug iyang
gitumbok ang kaimportante sa protection, dignity, and proper intervention in addressing street mendicancy. Matod ni Mayor Nestor Archibal, padayon ang paningkamot aron mapadayon ang kahapsay sa mga karsada ug sidewalks. Ang mga pampublikong lugar alang kini sa katawhan ug dili angay himuon nga puy-anan o tulganan. Base sa Sicamo reports or sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, mga inahan na naabtan o nasakpan nila nga gamito ng ilang mga anak aron mangayo, gipang rescue o giprocess subay usab sa maong ordinansa. Samtang ang mga minor de edad gi-turn over ngadto sa Department of Social Welfare and Development for care and protection. Mga dagko o mga hamtong o adult violators, ipahinumduman usab silang mga obligasyon ubos sa balaod. Sa labing uhing operasyon, 16 ka mga individual ang nasikop tungod kay ng limos kini. 8 sa Police Station 4, 2 sa Police Station 1, ug 6 sa Labangon Police Station. Daghan niini mga kaso naglambigit sa mga bata nga gigamit lang sa pagpangayo. Ang mga minor de edad daling gipaubos sa pag-atiman sa Department of Social Welfare and Services DSWS, samtang ang mga dagko o mga idarana temporaryong gidetain sa di pa i-release sa ilahang mga komunidad under monitoring. Ang mga city authorities nitumbok nga ang sidewalks ug ang kadalanan intended for public use and safe passage. Clearing operations nagpadayon matag adlaw aron pagsiguro nga ang mga pampublikong dapit magpabiling hapsay and accessible. Gipahinumduman usab sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga residente nga ang pagpanghatag og limos ginadili ubos sa mga ordinansa ug katong madakpan nga maghatag og kwarta sa mga makililimos posibleng mag-atubang usab og legal nga mga tulubagon. Matod ni Mayor Archibal nga ang kampanya dili tumong ang silot ni adtong mga kabus o dili nagpasabot nga ang tubong sa kampanya mao ang pagsilot sa mga tao tungod sa kakabus kundi aron paggiya sa mga pamilya ngadto sa malungtaron nga mga livelihood opportunities and organized assistance. So kana no kagahapon dito mig Redemptorist, unfortunately daghan kaay tag nakit-an nga ng limos dinha sa kilid sa Pure Gold. Unya tinuod sa doy mo gyud akong comment gahapon ni anak ko nga grabe haya aning mamaha oy. Ang mga bata may magdagandagan ngadto sa mga sakyanan, ikaw man inigbagkuha ng kwarta hatag din sa ilang mama. So kanapod no ato sang gitudluan ang mga bata nga okay ra man di lang tamning kamot pangayo lang. So I think importante sad nga ato asad ng ubanan mayor og kanang dili lamang pag-educate nila kabahin sa ordinansa kundi paghatag sad nila og kahigayunan nga makat-on ang mga bata kung unsay value sa hard work. Kay di man na mahimo nga sige lang taghatag kay ang ending magsige lang sad nagsalig, sige lang sad nagpangayo, dili na gyud na ganahan mo lihok kay easy money man. So mubalik tarong taud-taud og sa atong pagbalik dugang mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga OzoMed doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimony. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, talagang wala na. Nakahiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon ato sa ning hisgutan na sab kining walang sakto ba maingon ko nga walang katapusang CCMC construction kay karon na sab nigawas na sa ding report nga mo resume na sa matud pa mo balik na sab kining mga nagpadayon no nga
kining construction sa Cebu City Medical Center. I don't know anymore kung pila na ni katuig no nga nagsigilag construct murag taud-taud naman tong linog nga unang kanang hinungdan nga nung nagkuan sad nino na mga retrofit, doon na pa mga changes. Ambot na unsa na ni basta karon bag-o lang gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang construction sa dugay na kaayong na delayed nga Cebu City Medical Center mo resume na karong first week of January. Ang desisyon ni tumaw human sa unom ka buwan nga audit nga gipahigayon sa uban sa Cebu City Council aron pag-ila sa mga missing elements and structural requirements. Ang administrasyon ni Cebu City Mayor Nestor Archival tumong niini ang paghimo og pipila ka bahin sa maong tambalanan mga magamit na by late 2026. So sa uwahing bahin karong umaabot nga bag-ong tuig no, with the 8th floor fully operational by December 2026. Ang dalan paingon sa hingpit na gyud nga nahuman nga Cebu City Medical Center taud-taud na ning nabalda no sa pipila ka dekada nga mga kanang sangu-sangu sigilag kasangit no. Dili lamang ni limitado sa funding issue kundili apil na ang mga nahitabong mga sipyat sa milabay usab nga mga pamunuan ug administrasyon. Ang structural defects nakita nila nga ang mga volunteer engineers ni tumbok nga dunay 400 million pesos worth of defects nga ilahang na unsa may tawag na to ani na nakuha na gisaw sa bag-ong administrasyon gikan sa previous phases. Unya matud sa volunteer engineers kini kinahanglang ayuhon before the building is even safe for new work. Sa ato pa wa pa nahuman daghan na kay problema. So kinahanglan pa ning ayuhon before sad maghimo og bag-ong trabaho. Doon na say matud pa funding gaps tungod kay nagkinahanglan na og additional 1.1 billion pesos aron mo address o matubag kining maong deficiencies ug mahuman ang remaining phases. Paita no, pwede nang mahalag nagasto ani nga ospital unya wa pa gyud nahuman hangtod karon hinaut sad unta nga tarungon tani kay Cebu City ta nabaguday Queen City of the South nga way klarong hospital pating Batia Purigaba na unsa na in taon ni. I hope sa din taon nga the sooner the better nga maayo in taon ni kay para nako ang pinaka nindot nga barometro no sa ka progresibo sa kanindot sa usa ka dakbayan dili lamang ang kalimpyo, dili lamang kahapsay kalinaw, dili lamang ang edukasyon kundi apil ang panglawas sa mga tao. Kada bang maospital ka ba di ka makuyawan kay kibaw ka nga inigsud nimo ana nga ospital at timanon ka unya di sad ka mabunog sa gasto. So, ingon ana ang atong gusto, ang atong gidamgo para sa dakbayan sa Sugbo unta niya. Ang pangutana, kanusa ka ni matuman. So, karon sige lang nig ka oktaba, sige lang nig ka postpone, sige lang nig ka hunong ang mga progress no nga mahitabo tungod kay dunay mga wagta nga engineering plan, dunay dugay kay mahumag bidding para sa uban nga phases. In this case, Phase 5 matud pa and a lack of a comprehensive timetable from the Department of Engineering and Public Works. Mo'y nakapait ani lagi para nako sa gobyerno inigpuli sa usa ka leader, lain na sad ang mga tao, lain na sa problema, inigpuli sad sa lain na sa mga tao, lain na sa problema, lain na sa gusto, lain na sa ang uban inigpuli pangitaan sa tugbiki lang previous. So samok yun para nako kanang let us be true to our oath of office and do what is best for the city. So, and government for that matter, bisag asa pa ka nga LGU, no? So, kining maong mga nagkalain-lain atong gihisgutan nga mga problema, punan pa sa akong giingon bago lang, nga usab-usab nga mga pamunuan, labang sa nagkalain-lain mga administrasyon, mausad ni factor to be considered for sigilag kaatras nga date of completion or full operation abot na nga to sa 2028.
gawas ana ang mga kuan, ang mga gasto samot sad og kadako. So ang administrasyon karon gitumbok nga naningkamot ni sila unified effort tali sa executive branch, city council ug ang academic community. Kay si Mayor Nestor Archival ningon kini mo ato ang vision when it comes to health. Now that we have identified the deficiencies, we are set to start construction. Samtang si Audrey Garganera, ang Dean sa Cebu Technical University CCMC College of Nursing, bag-o lang sad ni nangulo sa delegasyon sa mga dean gikan sa nagkalain-laing dagkong universidad nga magpinirmahig memorandum of agreement to allow nursing students to augment the healthcare manpower of the city aron makahatag sa hands-on clinical and community experience samtang gipaabot pa nga mahuman ang pagkakompleto sa CCMC. So unsa may atong gipaabot sunod nga kana nang masugda na ang kining pag-resume sa building karong first week of January. Unya tan-awon sad nato kung maabot ba nato ang bag-o nga targets nga giset og hinaot pa unta nga mahuman gyud sa hingpit kaning CCMC aron magamit sad or mapuslan sad ang hago sa mga tao, sa mga taxpayers nga mausay nagsigi og automatic deduction sa mga taxes aron usab dili sayang ang ato mga paningkamot sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi og sa ato ang pagpili sa mga tao nga maoy atong gisangunan, gisaligan nga mudumala sa nagkalain-lain natong mga pangagamhanan dinhi sa ato ang dakbayan ug sa ato ang nasod. Aritas dugang mga balita, drugs ta kay 36 ka mga drug suspects ang nasikop samtang 4.2 million pesos nga balor sa ginadiling drugas ang nasakmit. 36 ka suspetsado na dakpan, 42 ka 4.2 milyones pesos nga balor sa drugas na sakpit sud lang sa usa ka adlaw. Ang Police Regional Office sa Central Visayas nakasikop og 36 ka drug personality sud lamang sa usa ka adlaw atol sa usa ka simultaneous anti-illegal drug operations across Central Visayas on December 26. Kaninyo nakit-an file video ni sa mga pagpangsunog nga ipahigayon sa PIDEA, no? Di wa pa man tay kuan siguro aning exact number sa mga drugs nga nasikop aning maong operation, but mo'y giingon sa Police Regional Office nga 36 ka drug personalities ang nasikop sud lamang sa usa ka adlaw tungod kay nagpahigayon sila og simultaneous anti-illegal drug operations sa tibuok Central Visayas niadtong Disyembre 26 tuig 2025, a day after Christmas. Bugnaw ang hangin sa Pasko, bugnaw sang rehas, man usab nasikop kining maong mga drug personalities. Ang operasyon miresulta sad sa pagkasakmit sa illegal nga drugas nga balor 4.2 milyones pesos. Ang coordinated anti-drug operations gipahigayon sa pipila ka PRO 7 units in cooperation with the Philippine Drug Enforcement Agency kun PIDEA 7 nagpakita usab sa nagpadayon og hingusgan pang kampanya batok sa illegal nga drugas. Labi na panahon sa holiday season sa dihang mas gituhuan nga mas mukoyanap ang ginadiling drugas sama sa shabu nga naman party mo magin-ana mo. So mauna ang nahitabo, no? Daghan sila nakuha in just one day. Kunya kining coordinated anti-drug operations gihimo sa nagkalain-laing PRO 7 units inabagan usab sa Philippine Drug Enforcement Agency ug matud pa kini nagpakita sa nagpadayon og mas gihingusgan pang kampanya batok sa illegal nga drugas labi pa nga mga tao kanang holiday. Ang labing dako nga ang labing dako nga kantidad, no, o nga nasakmit didto nahitabo o didto nakuha sa dakbayan sa Mandawi diin ang mga sakop sa City Intelligence Unit ug ang City Drug Enforcement Unit ni pahigayon og buy-bust operations didto sa Sitio Pilit, Barangay Kabangkalan sa Mandawi alas 8:47 sa gabi. Ang operasyon miresulta sa pagkasikop sa usa ka lalaki nga giilang high value individual.
na confiscate sa kapulisan ang 150 ka gramo nga shabu with an estimated value of 1.020 million. Tanang mga nasikop nga mga individual kasamtangan karong naa sa kustodiya sa kapulisan ug mga kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 ang giandam usab. Ang mga nasakmit nga ebidensya gi-forward na usab ngadto sa PNP Forensic Unit alang usab sa ipahigayon nga chemical analysis. Si PRO7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan niingon nga ang kapulisan sa Central Visayas dili mo tugot nga ang mga kriminal mo pahimos sa Christmas and New Year celebrations. Niingon si General Maranan nga kining mga drug personalities take advantage of the holiday season kay nagtuo nga relax ang mga otoridad o ato mga kapulisan. Matod ni General Maranan, let this serve as a clear warning. We will not allow illegal drugs to poison our communities at any time of the year. Our operations will remain relentless, strategic, and uncompromising. Giawhag usab ni Maranan ang publiko nga mopadayon sa pagsuporta sa kapulisan batok sa illegal nga drugas pinaagi sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan sa ilang nagkalain-lain nga mga dapit. Kini matud ni General Maranan tumong mao ang pagsiguro nga malinawon hapsay usab ang atoang pagpahigayon sa mga lain-lain nga observances sa atoang dapit ug matud pa makatagamtan tag crime-free communities with the police, assuring protection labi na alang ni adtong mga mo cooperate. So, kanang naapatay remaining holidays, no? Tinuod sa itong giingon ni General Maranan, ang uban ng tuo nga panahon ron matud pa sa pagnegosyo illegal kay relax ang kapulisan. Bali noon, di noon kay ang mga pulis dili na palivon, wa na gi-allow nga mo leave basta holidays kay ilahang priority maong provide og safety and security measures usab sa atong mga kaigsuunan. Arita sa dugang nasab nga hisgutanan, ato ning haruson tanan, gamay na lang di na ako mahurot da. Abi na ako mahurot na ako tanan, dili day mahurot kini atong giandam. Arita sa flood control, nitingog na ang kanhi representante sa 7th District si former Congressman Peter John Calderon kinsa ni address na sa mga nagkalain-laing mga reports ng gawas kabahin sa dako kayo nga funding nga matud pa gibubo sa iyahang distrito. Kini human mga dokumento nga gipagawas ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kining giitawag karon og Cabral Files nagpakita nga ang distrito ni Calderon nakadawat og 32.87 billion pesos in DPWH allocations from 2023 to 2026. Kini mo'y labing dako nga bahin matud pa sa Central Visayas. Si former Congressman Calderon ni klaro nga matud pa wala kuno siya dili kuno siya ang nagkontrol ni ining mga binilyon ug nitumbok nga vast majority were Department of Public Works and Highways or DPWH projects. Samtang ang iyang personal discretion limitado lang to roughly 150 million to 200 million pesos per year for local needs. Kining maong hisgutanan, balik na sad ni sa balik-balik lang nga mga gihisgutan kani adto kaning allocable portion sa budget nga ang kongresista mo'y maka-identify nya matud pa nasad ko na other budget nga outside allocable funds. Kining maong dagko kay mga kantidad mao ni matud pa ang resulta kasagaran sa mga high-level insertions ato sa budget deliberations sa dili lamang sa House of Representatives ha, kundi apil ang Senate or bicameral conference committee stages. So, muna iyang pamahayag nga dili ni iyaha lang, daghan sad ni gipang hisgutan, subay sab niini ang kinimatod pang Cabral Files gitumbok nga nagikan sa nitaliwan nga DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Matod ni Leviste kini mga dokumento naglakip sa mga nationwide budget insertions ug summaries
covering 3.5 trillion pesos in infrastructure spending from 2023 to 2026. So, ang ako ra yung pangutana ani unsay naa ni Leviste nganong siya pud ang gitugyanan ani, and how do we also verify the truth or the veracity of these documents nga anaa kaniya, especially because namatay na ang iyang gitumbok nga tinubdan sa maong mga dokumento. So, laktod pagkasulti, whether allocable or non-allocable, kining maong mga proyekto ang number one yun o priority or lead yun nga agency ani mao ang DPWH nga nagpasabot usab nga sila sad maoy mopahigayon sa pagbidding sa kontrata o pag-supervise sa actual construction. So, wala tay oras sa tuwing ipadangat ang andam ni Tatay Dodong. Ugma na lang niya nakuha hisgutan kining update ni Sara Diskaya kinsa nagpasko dinhi sa bilangguan sa Sugbo. So, ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. May mga higayon nga gusto kitang maminaw sa katao. Apan naamguhan na lang nato nga waday kita makadungog sa iyang gisulti. Ang pagpaminaw may nungdanon kayo sa karelasyon, ingon man sa atong pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. May mga higayon nga kinanglan nga ibutang nato ang atong mga cellphone, remote control o iPad aron makapaminaw tag husto niya nang nakiksulti kanato. Sa Lucas 9:44 si Jesus mingon, ayaw ka mo kalimod sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa gawom sa mga tao. Dinis samara sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga namati ug maayo sa iyang gisulti kay may nungdanon ang iyang gisulti. Minungdanon nga kita pamati kayo kung unsay isulti suban kanato. Labaw sa tanan, kinanglan mamati kita o makiksulti nato ang Ginoo. Ibutang kayo ang atong kasing-kasing siyang puli. Nagsoon mo kini ang pulong nga naghatag og giya kanato nining adlaw. Pagampo kita sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Nang itong amahan among Ginoo, tudloy ako nga makabao, nga maminaw kung unsay isulti kanako kanimo sa mga katawo. Nga tao nga gigamit nimo aron makapaghigmata kanamo. Kining tanan lang itong amahan among gipangayo, pinagi si mong bugtong anak na si Kristo. Amen. Samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tawar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita ta ninyong balik ugma sa atong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all.